أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما فسبحانك لا علم لنا illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mga kapatid sa pananampalataya, kami po ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataong itong kanyang ibinigay sa atin upang makapagbahagi ulit tayo ng mga kaalaman mula sa kitab at sa sunnah ayon sa pamamaraan at pagfaham ng mga salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na patuloy tayong pagpalain at patuloy tayo na bigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga bagay na ating ninanais para sa kanyang ikakalugod. 30 minutes po tayo sa oras po na ito at biidhnillahi tabaraka wa ta'ala sisikapin po nating mailahad sa inyo ang ating maudu sa hapon pong ito. Bukas po, inshallah, ay araw na po ng Jumu'ah. At ibig sabihin sa gabing ito ay papasok na tayo sa gabi ng Jumu'ah. At biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, gawin natin ang mga gawain para sa paghahanda sa gabi na ito o sa araw ng Jumu'ah. Ayan na yung magbibigay pugay tayo sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paramihin natin. At yung pagsalawa o pagbigay pugay sa kanya. At yung mga gawain pa doon na dapat nating isagawa bilang mga mananampalataya, pagbabasa ng Suratul Kahf at iba pa sa mga bagay na ito. Ngayon po ay ipagpapatuloy natin o bigyan natin ng bahagyang pagpapaliwanag dahil sa kahapon naputol yung ating pagbo-broadcast dahil sa internet at medyo nalubat yung ating cellphone kanya hindi natuloy yung ating pagbabasa sa Kitabut Tauhid. So, tayo ay dito huminto sa pangalawang chapter, simula ng pangalawang chapter ng Kitabut Tauhid na walang iba kundi ang Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadh-dhunub. Ang kahigtan ng Tauhid at ang bagay na makakapatawad sa pagkakasala. Makakatapal. So, nabanggit natin kahapon na yung dhulm na tinutukoy sa Suratul An'am, ang aya ay 82, ay walang iba kundi shirk ang tinutukoy. So, nakuha din natin, natalakay natin kahapon na ang dhulm ay tatlong uri. Adlamud dhulm o yung pinakamalaking dhulm sa lahat, na walang iba kundi ang shirk o pagtatambal kay Allah sa karapatan ni Allah Ta'ala sa rububiyya, uluhiyya, asma at sifat. At yung dhulm o pandaraya, pang-aapi ng tao sa kanyang sarili na kung saan hindi niya ibibigay ang karapatan nito. Kabilang na rin doon ang dhulm ng tao o kanyang pandaraya, pang-aapi sa ibang tao, sa kapwa niya tao. Gaya ng hampasin niya ito, hamakin niya, sasaktan niya pisikal, papatayin niya, o hindi kaya ay sasamsamin niya ang kayamanan nito. Wa idan intafad dhulm, kung mawala na itong dhulm na tinatawag, hasala al-amnu. Hasala al-amn. Lakin halwa amnun kamil, ito ba ay amnun kamil o seguridad na kumpleto? Ang jawab, yun na nga ang sagot ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, maaaring may mga taong nakagagawa ng pagkakasala
at sila ay nasa tauhid, hindi magiging mutlak o magiging kumpleto ang seguridad nila, sapagkat maaaring sila ay parusahan pa rin sa kanilang mga kasalanang nagawa na hindi naman shirk o kufur. Pero sila ay aminun, sila ay ligtas na mula sa tinatawag na khulud finnar o yung magiging magpasawalang hanggang mananatili sa impyernong apoy. Yan ay garantiya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sino mang mamatay na nasa tauhid sila. Subalit nakagawa ng mga pagkakasalang malalaki na hindi naman shirk, hindi naman umabot sa shirk, kufur o nifaq. So yun ay paniniwala, basic na pundasyon ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pero hindi din pwede na maging kumpiyansa tayo, no? Na nash'ur bil aman an makrillah. Kumbaga tayo ay makaramdam na ng kaligtasan mula sa kaparusahan ni Allah. Hindi ganoon ang ibig sabihin. Subalit, balanse. Dahil ganyan ang akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, yan ang credo natin, yan ang ating saligan ng ating pananampalataya na pagdating dito sa mga maasi, sa mga tinatawag na mga kasalanan, hanggat hindi siya umaabot ng shirk. Maski siya ay tinatawag na kabira minal kabair, kabilang siya sa mga malalaking pagkakasala, kagaya ng pagnanakaw, kagaya na lamang ng zina, pangangalunya at ng iba pa. Hanggat hindi siya umabot sa had ng shirk at ng kufur, hindi natin pwedeng agad-agad na itakfir ang isang Muslim o sabihin natin sa kanyang hindi ka na mananampalataya. Mali yun. Yan din ang mas'ala na binapilit na ipinupukol kay Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah at kay Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullahu ta'ala, na ang tuhma sa kanila annahuma yukaffirani ahlul qibla bidhan, na dahil sila daw ay kinukufur nila ang ahlul qibla sa pamamagitan lamang ng kasalanan, which is napakalaki po nitong kasinungalingan. Kung babatayan natin ang mga kutub, ang mga aklat ng ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullahu ta'ala, ay makikita natin ang tinatawag na mga simat ng Ahlus Sunnah o yung sagisag ng Ahlus Sunnati wal Jamaah pagdating sa kasalanan. Maaring sila ay nagiging mughallidin o mayroong taglid pag mamatigas sa pagdating sa mga dara'i o sa mga pinagbabawal ni Allah, pero nunca o never natin silang mababasa sa kanilang mga kitab na sasabihin na kaagad na halimbawa ang isang Muslim ay nagsasala, nagzazaka, nagjijihad, pero meron siyang mga pagkakasala. Nagkakasala siya natural kasi hanggat tao siya at hindi naman siya ma'sum min al-khata, hindi siya infallible sa anumang mga mistakes o pagkakamali. So nagkakamali, nagkakasala, pero nagtatawba eventually at tuloy ang kanyang mabubuting gawa. Ibig bang sabihin nito ay dahil sa kanyang mga kasalanan na ginawa ay hindi na siya mu'min? Yun po ang mas'ala. Yun po ang malaking mas'ala, mga kapatid sa Islam. Maaaring, halimbawa, nakagawa siya ng tashabbuh bil kuffar. Nakagawa siya ng panggagaya sa mga kuffar. Sa kanyang paggaya sa kanila. Sa mga, alam natin, no, maluwag itong usapin ng tashabbuh. Yung tashabbuh al-muharram bil kuffar, yung pinagbabawal na paggaya sa kanila, na khas sa kanilang relihiyon o khas sa kanilang mga kostumbre na bumabangga sa Islam, bumabangga sa mga aral ng Islam. So kung nakagawa ang isang Muslim na ganun, hal nukhrijuhu min dairatil Islam, atin na ba siyang ilalabas kaagad sa Islam? La. Falaysa kullu man waqa'a fi bid'atin waqa'atil bid'atu alayhi aw alayha. Naam, alayhi. Hindi lahat ng mga nahulog sa bid'ah halimbawa ay ang bid'ah ay naipataw na sa kanya bilang mubtadi na kaagad. Walaysa kullu man waqa'a fi kufrin waqa'al kufru alayhi. Yan ang sinabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, isang principle sa akida, na hindi lahat ng nakagawa ng kufur halimbawa ay agad-agad na nating papatawang kafir siya.
No? So, hindi ganun. Dahil ang Islam nagbibigay ng pag-asa hanggat hindi pa namamatay ang tao, hanggat hindi pa nilalagutan ng hininga, at hanggat hindi pa bumababa o sumisikat ang araw sa lubugan nito. So, ganyan kaluwag ang ng Islam sa mga bagay. Ubos, of course, sasawayin natin ang mungkar. Mungkar is mungkar. Hindi pwedeng sabihin natin na nuhsinud dhan nabi. Hindi ganun. Naam nuhsinud dhan bijanib. Sa isang banda ay aayusin natin ang hinala at akala sa mga nakagawa ng pagkakasala at iduduan natin kay Allah na makabalik sila sa katotohanan. Subalit, hindi rin yun makakapigil sa atin na sawayin ang mungkar na kanilang ginagawa. So sasabihin mo talaga. But nevertheless, hindi pwede na lumagpas ka doon sa limitasyon na binigay ng Islam sa iyo. Halimbawa, meron kang nakitang isang Muslim na naghihijab. Sasabihin mo kagad, murtad na tao ito. O murtad na babae. Wag. Yung ganun na principle ng takfiri. Principle ng takfiri. Dahil maaring yung tao na yon ay humina lamang ang kanyang pananampalataya. Pero pag tanungin mo siya, sister, yun bang paghubad mo ng hijab na yan ay sinasabi mo ba sa sarili mong paniniwala mo ano bang hukom niyan? Sasabihin niya, haram ito. At naniniwala akong wajib pa rin ang paghijab kaso sa hina ng pananampalataya ko, kaya ko ito nagagawa. So ganun po ang basic na paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaa. Para sa pinaka-basic na matutunan nyo yan, sual-jawab kay Al-Alamatul Ahmad Al-Hakami, yung Ilam Taifatil Mansura, o yung mga sagisag palatandaan ng ligtas na grupo. Mababasa nyo po yan, at meron po yung miatay sual, o miata sualin, yung 200 ka mga tanong, sual-jawab, tanong-sagot tungkol sa akida. So, ganun po. Kaya po, ang Ahlus Sunnah wal Jamaa, ang mga tunay na mga Salafiyun, Ahlul Athar, hindi po sila basta-bastang nag-iitlak ng musyrik ka o kafir ka sa kahit sino man na Muslim. Dahil yung takfir bil-ain, big sabihin yung bang itatakfir mo individually, hindi po natin trabaho yun. Liba na lamang, yung nakagawa, man irtakaba kufran bawahan, indakum minallahi fihi burhan, yung nakagawa ng malinaw na kufur, malinaw na kufur, na mayroong ebidensya kay Allah Ta'ala. Halimbawa na lamang yung mga nakikita natin ngayon sa social media, nagmurtad. Kailan natin masasabing ridda ang tao na yon? Nagmurtad nga. Una, titignan mo sa kanya kung siya ba ay nagpalit ng pananampalataya. No? Halimbawa, nakita mo na siyang pumasok sa simbahan, hindi pa basta-basta magsasabi kang murtad. Dahil baka pumasok siya doon, mayroon siyang kailangang kunin o kailangang ipaliwanag sa mga hindi Muslim na nandun. No? O may mga kamag-anak siyang hindi Muslim na inantay niya doon. Isa pa doon, maaaring matatawag ba natin siyang murtad? If halimbawa, o hindi pa ba natin siya matatawag na murtad kung siya ay nagdasal na doon sa simbahan? Kung halimbawa nagdasal siya at walang coercion, wala namang nakatutok na baril o patalim sa kanya na magsasabing na puwersa siyang gawin iyon, yung kanyang act na yon, ay masasabi mo talagang murtad na yung taong yun. Dahil nag-iba siya ng pananampalataya. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Sino man ang palitan niya ang kanyang relihiyon mula sa Islam patungo sa iba, ay ang sentensya sa kanya ay kamatayan. Klaro yung hadith na yun. At ang hadith na yun ay sahih. Kung sa korte ng Islam. At kabilang sa mga ikaka-halal ng kanyang buhay, ay kung darating yung
klaro na mga burhan, barahin na talagang siya ay nagmurtad. Sahih, ipakita natin ang compassion sa mga taong ito na baka makabalik sa Islam, pero ipanalangin din natin na sana ay hindi na sila makapagdakwa patungo sa batil. Dahil ang delikado doon, gagamitin nila na ako ay dating pare, pagkatapos nag-Muslim at tapos naman nagpare ako ulit. So yun ay malaking paninira sa Islam at malaking promo nila ng panawagan patungo sa kanilang kufur. So yan ay dapat nating idakwahan natin sila ulit na magbalik sa Islam. Pero at the same time, ipagdua natin kay Allah Ta'ala na itong mga tao na ito na mayroong influensya sa society na nagpakita na sila ay nagmurtad o natalikod sa Islam o natiwalag sa Islam, ipagdua natin na hindi na sila makakapanawagan sa batil na kanilang ginagawa. Ayan. O kanilang pinaanyayahan. So, klaro-klaro kung makikita ninyo, nagdadasal na, nagsasign of the cross na ulit, yan ay talagang nagmurtad. No? Bumaliktad, tumiwalag nga. At sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, dapat ba nating ikalungkot ang nagmumurtad? Ikalungkot ba natin kung may lumalabas sa Islam? Umiwan sa pananampalataya? Hindi. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "May yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbunahum aw yuhibbuhum wa yuhibbunahu." A'izzatin 'alal adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ang tumalikod sa inyo tumiwalag sa pananampalataya, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin. Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala tiyak na magdadating siya o magpapalabas siya o magpapairal siya ng kaum, ng bayan na papalit sa inyo, papalit sa kanila, na iniibig sila ni Allah at iniibig nila si Allah subhanahu wa ta'ala. At sila ay mababang loob sa kapwa mananampalataya at mabagsik sila sa mga hindi mananampalataya. So ganun dapat. Kung mayroong ganun na quality nangyayari, asahan mo na may ipapalit si Allah na mas higit na kabutihan o higit na mabuti at mainam kaysa sa mga nagsialisan. Huwag nyo yung ikasusa. Huwag yung ikalungkot, yung ganun. Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladhina amanu, la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum." Sabi ni Allah Ta'ala sa Quran, "La yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum." Mga mananampalataya, hindi kayo kailanman hindi kayo mapipinsala ng mga nagsipag-alisan, ng mga nagsipagkaligaw, natiwalag, naligaw sa katotohanan, kung kayo ay tunay na nasa gabay. So kung tunay na nasa gabay ka, ay hindi ka maliligaw at hindi ka ililigaw ni Allah. Pero kung andun na sa hindi magandang pakay mo at intensyon mo, ang yaong bang paglalaruan mo lang ang din, o pera lang ang iyong hinahabol sa pananampalatayang Islam, lalabas din yan. So, si Allah ang mas nakakaalam sa kung ano ang nasa dibdib ng bawat isa sa atin. Panatilihin nawa tayo ni Allah Ta'ala na matatag sa tauhid at mamatay nawa tayong lahat sa pananampalatayang ito hanggang sa huling bugso ng huling hininga natin sa mundong ito. Barakallahu fikum li husni istima'ikum. Bukas po inshallah ta'ala doon tayo magkukutba sa Dato Abdul Daddia sa Panabo inshallah ta'ala. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.